Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Ang tambayan na may kabuluhan kung saan ang mga kaguluhan bibigyan natin ng kaayusan. Welcome to Face to Face! Harapan! At syempre kasama ang mga paladesisyon at mga maopinyong sausawero at sausawera, ang mga pula-pula-pula! 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 Kasama rin natin ang mga puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Okay, mamaya na yan. At sila naman ang magbibigay ng kalinawan sa ating mga katanungan with their words of wisdom. Ang ating mga harapang tagapayo. Problema sa relasyon, kayang bigyan ng solusyon. Dr. Love, Brother June Banaag. Pagdating sa kalusugan ng isip, sagot niya yan, Dr. Camille Garcia. At para sa usaping legal, narito si Attorney Karen Jimeno. At syempre, magbibigay ng K sagutan sa alitang puno ng K. Guluhan. Nako, ang batikang broadcaster, ang may K. Bigyang K sagutan ang mga kaguluhan sa barangay. Ate Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Okay! Okay. Maraming salamat, Donita, Stanley, at syempre sa ating harapang tagapayo. Maraming salamat at handa na akong maka-face-to-face ang lahat ng mga problema sa araw-araw. Nag-vitamins na po ako ngayong araw. Wow! Ayan! Oy, hindi madaling makinig sa problema ng napakaraming tao, ha? Basta't alamin natin, bawat harapan, hindi natin uurungan dito sa Face-to-Face Harapan! Ayan! Okay! Magsipag-upuan na tayo dahil medyo kakaiba na naman ang ating kakaharapin na problema dito ngayong araw. Hindi madali, ha? Ay, ano ba vitamins yan? na ba kayo? Makikinig na naman tayo sa problema ng may problema. O eto na, kabilin-bilin na ng lola. Huwag daw iinom ng serbesa. Sabi nila, wala namang masama uminom. Ang masama pag sobra ang inom. Ayon. Ang pag-inom ay dapat nilalagay lang daw sa lugar. Ayon. Kaya ang kasabihan, lasing galing mo, no? Diba? O ayan ang title ng ating programa ngayon. Hindi singgaling, ha? Lasing galing. Lasing galing. Bakit nga ba ang Pilipino kapag masaya, umiinom? Pagka malungkot, umiinom. Pag may sineselebrate, umiinom. Pag walang pera, umiinom. Pag may pera, umiinom. Ayun. Yon ang problema. Itong dumulog sa atin, gabi-gabi daw, na napeperwisyo dahil sa pag-aamok ng kanyang sariling kapatid tuwing malalasing. Nakakainis po, grabe. Pag araw-araw po niyang ginagawa sa araw-araw po ng buhay namin dito, sobra po. Kung alam niyo lang po na yung mga kapitbahay po dito, yung mga may pasok po na umaga, lalo na po ako na may maliit po ako, bagong panganak lang, hindi rin po ako nakakatulog sa magdamag. Bisit na po talaga yung mga kapitbahay dito, sobrang perwisyo niya. Bakit po wala ka? Teka nga, yan, nakainom tayo. Lagi po siyang nangungutang dito ng alak. Sa katunayan nga po, tuwing umaga, imbis na magkape siya, diretso ng alak. Sabi ko nga sa kanya, kung wala ka ng pambili ng alak, pwedeng huwag ka na lang mangutang. Ayan, si Michael ang nagre-reklamo. Michael, anong problema mo, Michael? Hindi naman po sa ano, ma'am. Okay lang siya uminom sana.
Ang nangyari, pagka nasobrahan na ho iba na ang pag-uugali. Okay, ilang taon na si Manny? 47 no? 47 na, may pamilya na. Yun nga ang problema dyan, ma'am. Kasi iniwalayan ang pamilya yan eh. Pareho kayong magkapatid, nandun pa rin kayo sa tatay nyo. Sino nakikitira Bali kanino? po, ang isang bahay namin, isa lang ho yun, pinag-iwahiwalay namin. Ikwento mo nga sa amin ngayon, gaano ba kalala ang paglalasing ng iyong kapatid at napeperwisyo kayo masyado? Example. Hindi lang po sa amin, ma'am pati ho sa ibang tao, sa mga kapitbahay namin. Minsan pag lasing na siya, nakahubad, walang damit. Lalabas pa sa ng kalsada. Siyempre, naiya naman ho kami, mga kapatid niya. Kasi ako, nagtatrabaho ma'am sa barangay. Street sweeper ho ako. Ganun, Siyempre, naano ako sa mga tao. Minsan, sinasabi sa akin, kapatid mo, Michael, pag lasing na lasing ka na, huwag ka nang lalabas ng bahay. Hindi magpasensyo ka pa dyan sa kalsada. Okay. Isa pa ho niyan, ayaw ako pakinggan. Kasi suwayin ko yan, ma'am. Wala rin eh. Kaya kami, nagsawa na. Okay. Yun naman kasalanan niya, nagubad siya. Minsan, nagpapangabot kami sa away. Oo. Okay. Okay naman ho yan, nung buo pa yung pamilya niya. Okay. So ngayon, naninira ba? Naninira sa bahay? Hindi naman, ma'am. Okay. Hindi naman. Okay. Ang lang niya, yung panayan daldal, kung ano-ano, na walang kabagay-bagay. Maliban sa nanggugulo, masama yan sa kalusugan niya. Wala pa bang sakit? Hindi namin na, kung may naramdaman siya. Hindi naman siya nagsasabi sa amin. O yung tatay mo, ilang taon naman? 72. 74. O may edad na rin, ayaw na rin ng gulo niyan. Siyempre, hindi ba, magpapahinga na lang sa gabi. Ano yan, buong araw umiinom? Ay, hindi lang po buong araw, araw-araw. Buong araw, araw-araw. Alam mo, Buong araw-araw. Yun. Buong araw. Oo. hindi kasi yung ganyan, meron talaga epekto sa liver yan. Meron talaga yan, Saka Ate Corinne. kidney yung araw-araw. Opo. Tapos, pagka nagkasakit, kayo rin ang mapeperwisyo. Tama. Kayo magpapa-ospital. Siyempre, sino po bang, hindi rin kami. Correct. O anong sinabi niya pagka sinasabihan ninyong tigilan na ang pag-iinom? Wala, parang nag-ano sa sarili niya. Kung anong nangyari sa'yo, kung tumino ka, kahit pa paano, matutuwa ang pamilya mo, hahanapin ka ng mga anak mo, pupuntahan ka. Wala, kung nakikita ganyan ka, binabaliwala ka na. Eto na ngayon ang nirereklamo. O handa na ba kayo? Wala raw katotohanan ang mga paratang sa kanya na siya'y isang lasinggero. Ha? Nagsasaya lang daw siya sa buhay. Manny, pasok Manny! Ayan. Hindi ako, minsan tinutulungan ko anak ko. Pag may trabaho ako, nagbibigay ako. Hindi ko sabi dapat mo. lang. Ngayon lang Anak ako, mo yan eh. nawalan ako ng trabaho. Kaya minsan... Ano lang gagawin mo? Pero hindi yung sinabi Ganun mo, ka na pinabayaan ko yung mga pamilya ko, anak ko. Ano ba? Walang Sinabi taon ko akong bang pinabayaan mo? Nawalan ng pamilya. Sinabi ko? Nabuhay ako mag-isa. Pero okay lang, kahit paano, tinutulungan niyo ako. Kung Diba? matino ka sana, hindi magaganyan naman sa Hindi mo masabi yun. Kahit ako, ngayon lang ako nawalan ng trabaho, pero hindi alam nila. Pinapadalan ko yung anak ko ng pang-aral nila. Bukod yun sa nagbibigay ka. Yung alam mo isa lahat, ng pangyayari ng buhay mo. Alam mo lahat ng, alam mo, ng ganito, lasinggero lang ako. Ba't ano mang ginagawa mo? Di ba? Oo nga, Hindi ka wala kang umiinom, trabaho. Parang hindi ka rin Maghanap umiinom. Parang hindi ka rin umiinom, ha? Umiinom ako. Hindi mo Tapos sasabihin ko mo ng na trabaho. hindi ka umiinom. Na buti ikaw. Buko kasama mo anak mo, pamilya mo, ako. Dahil maayos ang pinapakita ko. Nawalan ako ng pamilya. Yun ang sabihin mo. Aminin mo na nagkamali ka. O yan ang tanong ngayon. Yan ang anuin mo. Alamin natin ngayon, ano ang punot dulo kung bakit iniwan, iba yung pagka yung pamilya mo nang iwan sa'yo, ha? Bakit iniwan ng pamilya si Manny? Basta ito lang isipin natin, ha? Lahat ng problema pwede pag-usapan. Lalo na dito sa Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. So, ang iniwan nating tanong kanina, Manny, ano ang dahilan na iniwan ka ng pamilya mo? Bakit? Di talaga, ang talagang nun, yung asawa ko, may kapatid na Japayuko yun.
pinayagan ko mag-Japan na mag-tourist siya. Anyway, sa hirap ng buhay, pinayagan ko, ako nag-alaga ng mga anak ko ng 6 na buwan kada tourist. Parang merong may problema sa, parang may third party. May third Nakahanap ng Kasi hapon. Ay, nakahanap ng Feeling ko Hindi naman. po hapon. Nag-iinala ka eh. Pilipino din. Pilipino din. Ay, yun lang Akala ko talaga. lapat. Pilipino po ang napangasawa eh. Kaya, Okay. yung mga anak ko, yung isa may kalibin na, yung binata ko. Yung isa nandun sa biyanan ko sa Molino. Yung isa nasa kanya, yung bunso ko. Yun ang inaano ko, tinutulungan ko. Pag ako may trabaho, naabutan ko ng pang dagdag sa eskwela niya. Alin yung bunso? Yung bunso ko. Bakit hindi ba kaya ng bagong lalaki ng asawa mo yung anak Hindi mo? naman, bilang ama rin, kahit paano, namimiss ko rin sila. Yung anak ko, minsan nagkikita kami, kung puntahan ko, pasyalan ko, abutan ko. Pero pinanindigan na ng asawa mo yung bago. Nag-deliver na ho sila Dito sa Pilipinas, sa Japan? dito sa Pilipinas. Dito. Ayun. So, umalis na talaga. Pero hindi kaya, may kinalaman ba, Michael, sa pag-iinom niya, yung pag-alis ng pamilya o iba? Kasi yung tinatanong namin to, yung araw na yun, parang may gusto sang aminin sa amin na ayaw niya naman po yung describe. Hindi na namin yan, kung bakit ganun ang nangyari sa inyo. Kasi once po yun, nung may trabaho kami ng tatay ko sa Project 6, kasi nagko-construction ako noon eh. Umaga ho yun. Nung parating asawa nito, buti naabutan po kami sa bahay. Sabi ko, bakit nimpa? Sabi, kuya, tay, di ko na kaya si Manny. Umiyak yung asawa niya. May ideya ka, Manny. Ano ba yung sinasabi ng asawa mo? Na, Totoo rin po yun, ma'am, na talagang nung nagsasama rin kami ng asawa ko, na umiinom na rin na talaga ako. ayun. Kaya sabi niya, parang talagang ayaw mong yung alak. Kaya medyo ganun ang nangyari sa amin. Ganun ang nangyari. So, aminado ka rin, may problema talaga. Bakit ka ba napunta dyan? Manny, hindi ka pa ba nagkakasakit sa kagaganyan mo? Alam mo yung kulay mo, medyo iba, ha? Hindi po. Parang minsan may nararamdaman din ako na parang nakukupos ako. Oo nga, ganun talagang epekto ng alcohol pag sobra-sobra. Ganun, minsan Hindi sakit. naman masama yan, di na illegal yan eh. Tama. Wala ka namang sinasamang illegal. Wala naman po. Alam mo na mga droga-droga dyan, wala. Inom lang po. Wala, masama na yun. Oo. Talagang masusunog na utak mo noon. Ngayon, pero nakikita mo naman yung masamang epekto ng sobrang pag-inom sa iyo. Opo. At sa buhay mo. Opo. Biro mo't nawala na ang kalusugan, nawala ang pamilya, at eto na lang, yung pamilya mong tunay na baka mawala na rin ito pag hindi ka pa tumigil. Yan nga po eh. Sila na nga lang po yung yung pamilya ko nakasama ko. Kuya Manny, tanong ko lang, lasing ka ba ngayon? Ay, hindi po. Hindi. Okay. Kasi yung mata mo parang umiikot eh. Kasi kanina pa niya sinasabi, ang ganda-ganda daw ni Donita. Yes, oo. Gusto yan! Oo. Kaya natanong ni Donita kung lasing ba siya. Okay ba tayo, Kuya Manny? Okay. Okay tayo, ha? Okay tayo. Lalaki ako, baka mag-iba tingin mo, ha? Okay. Hindi ko matik. Hindi ko matik. Nalilito ako. Sorry, Ate Kuring. Yung kapatid ko yun. Ibang topic Oo, yan. sorry. Okay. Okay, sa pula, nasan kayo ngayon? Pula! Pula! Puti, puti, Pula! Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Okay. Puti, puti. Ano, Puti. ano ang masasabi nyo? Ito ang inyong dinedepensahan, ha? Okay, Donita. Anong depensa kay Manny? Para sa akin, mahirap naman talaga ang pinagdadaanan ni Kuya Manny. Nakita natin yan sa pamilya, sa mga Pilipino. Pag may problema, iniinom talaga yan. Iniwan ka pa ng pamilya mo, napakasakit nun. Hindi mo alam saan ka huhugot, saan ka pupunta, pag pamilya mo nang umiwan sa'yo. Kundi alak lang ang kinakapitan niya. Dahil alam natin pag nakainom, minsan natutulog na lang tayo. So, initutulog na natin, nararamdaman natin. Kaya, Kuya Manny, tama, narintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon. Kaya, uminom lang tayo. Okay? Pula! Hindi kami agree dyan. Okay, go! No. Stanley. Kami rito sa puti, pag may problema, hinaharap yan.
maging responsibilidad natin yung pamilya natin. Kasi pag naglasing ka, paggising mo, nandiyan pa rin yung problema mo. Stanley, paano mo nga haharapin yung pamilya niya? Iniwan nga siya. Saan siya pupunta? Kung inayos niya yung sarili niya, yung trabaho niya, kumikita siya ng maayos, inaalagaan niya yung sarili niya, tumutulong sa pamilya, ay hindi siya iiwan ng pamilya niya. Kung umayos din yung babae at nag-isip na hindi iwanan ng pamilya niya, hindi siya maapektuhan ng ganyan. Pula, pula, pula! Puti. Pula, pula, pula! Donita, subukan mo kayang tumira kasama si Manny. Ano no? Subukan mo tumira kasama si Manny. Bakit hindi? Kung ako ba ang makakapagbago sa kanya? Wow! Diba? Nandito tayo para tumulong sa mga taong nangangailangan at pagbaguhin yung mga dapat magbago sa buhay. Kuya Manny, handa ka ba? Magsama tayong dalawa. Gusto yan! Donita, baka pag nagsama kayo lalo siya maglasing. Okay lang yun. Basta pula, pula, pula! Puti. Pula, pula, pula! Puti. Pula, pula! Puti. Kamusta naman yung, alam mo, puro siya tungkol sa kanya. Depensahan niya naman ang posisyon nung mag-ama na nagugulo sa bahay nila. Ayun. Siyempre, pagka ikaw naman may kamag-anak ka, kapatid, anak na lasinggero, nag-aalala ka rin dun sa, sa kamag-anak mo, kumusta na ba siya, ano ba nangyayari sa buhay. Kaya naman si Sir Michael, talagang maintang ulo. Gusto niya magbago si Manny. At hindi naman kinikwento ni Manny yung problema kay Sir Michael Paano niya maintindihan? Diba? At saka yung tatay nila, matanda yes, na. may edad na yung senior na yan Parang respeto na lang. Oo. Nga pala, bakit mahilig ka maghubad? Minsan paglasing ako, yun, minsan sa labas, nakagano naman po yung damit ko. Bumibili ako, minsan mag-inom kami dun sa kasama ko. Yung kainuman ko dun taga sa amin. Paglasing na ako, nakakalimutan ko na magdamit. Hindi ko maintindihan yun. Baka mamaya si doktora maipaliwanag. Basta. Ito, halasenggero man, sa inyong paningin, may kakampi pa rin. Sa pagbabalik natin, tatawagin natin ang kakampi ni Manny. Ano? Pula-puti. Puti. Ayan. Puti. Basta dito, usapan lang, kailangan face-to-face, harapan! Harapin mo face to face. Eto, sabi nga nila, lasenggo man, may kakampi pa rin. Narito naman ang kababata ni Manny na magpapawalang amats sa mga paratang ni Michael. Ulysses, humarap ka na! Ay, parang lasing din siya. Bakit parang may tama ka din? Ano na mga pare? Hoy, gusto na. Ulysses, binibiro ka lang namin, ha? Okay, Ulysses, ano ang depensa mo kay Manny? Bakit mo siya nauunawaan? Nauunawaan ko po siya pagka yung minsan sa ibang kainuman niya, iniiwan siya na lasing. Ang mga gamit niya, nandito na nakapatong. Ngayon, kinakalabit ko siya, Tol, yung itabi mo, yung mga gamit mong cellphone, tsaka yung pera mo. Maya-maya, umalis ako, nung iniwan ko siya, pagbalik ko, wala na yung cellphone niya, tsaka pera niya. Tinawag ko yung kapatid niya. Nanakaw na. Opo. Kasi iniwan niya dito sa tiyan niya. Opo. Ayun. Pinayuha ko na rin po siya. So kumbaga naaawa ka sa kanya sa kalagayan niya na nagkakaganon pa siya, Pero hindi mo naman siya kainuman. Bihira lang po. Bihira. Ayun. Bihira lang pag napasyal po ako sa kanila. Pagka napapasyal. Ano yung inuman na yan? Pamorningan talaga? Pang lang po, yung tanggal lang po namin. Tanggal pagod? Opo. Pero meron talagang kondisyon na pagka ikaw nagsimula, hindi mo na kayang tumigil. May ganon. Yung may ganon din. Si Manny yata yung ganon. Okay, kung si Manny may kakampi rin syempre si Michael. Yung sinasabi nga niya, Tatay Zacarias, halina po kayo, humarap na po kayo dito. Tay, anong problema niyo? Yan. Yan. Bilis sumagot. Bilis. Si Manny agad. Bilis, ayun. Ang bilis sumagot. Nakikinig sa akin. Nahirapan ako dyan sa ginagawa niyan Araw-araw, pagising, nasa inyo na. Pag-uwi, nagdaldal ng mag-isa, hamunin pa ako. Sabi sa akin, ikaw tayo, wala kang gagawin ng ama.
Sabi ko, wala akong ginta. Ba't nakadikit ka sa akin? Aber, wala akong ginta nga, Mar. Sunod ka ng sunod sa akin. Kung saan ako nakatira, doon ka rin. Walang ginta ako. Iniwanan ng asawa dahil saman ugali. Ang sakit nga naman, mapagsabihan ng anak na ikaw ay isang walang kwentang tatay. Pero Manny, dala yun ng alkohol, ano? O may galit ka talaga sa tatay mo? Wala naman po. Na hinahamon mo pa, 70, ano na, 70, mahigit 70. Hindi naman, Oh, hindi ba? Eh, kita mo, oh, tay, bakit kayo naiiyak? Kaya man, pag-uwihin mo galit mo ha. Sabat na ako. Kung hindi sa akin, matagal ka na naugbog dyan sa butukan. Mapapatawad pa ba ninyo yung inyong anak kung magbabago siya? Yan, malaking pasalamat mo kung magbago siya. Kung magbabago siya. Hindi nawawala yung pagmamahal ninyo sa kanya. Ay, hindi. Anak ko siya eh. Pero, Oh. ang kaso lang ito, pag nakainom, wala nang kilala. Hindi na ako kilala bilang ama. Mga kapatid niya, inaaway din niya. Kaya sabi ko, Michael, ano yung idadagdag mo? Ito lang oh, ma'am, ang ano ko sa kanya. Tulad nga ito, nandito kami, nagkaharap-harap po para sa inyo. Para malaman niya po kung ano po ang ano niya. Ano neto? Kailangan niyang baguhin. Manny, ikaw ba'y matitiis mong makita ang tatay mo na umiiyak sa iyong harapan? Ayun ang sinasabi mo, tatay mo mismo, lumuluha na. Dahil mahal ka niya at iniintindi, patuloy na kinukupkup. O mamaya babalikan natin kung ano ang nasa pinakapuso ni Manny pagkatapos ng talakayang ito. Dahil alam niyo naman dito, kailangan face to face! Harapan! Harapin mo face to face. Puti. Okay, so bago natin pasagutin si Manny kung paano mo natitiis o kaya mo bang tiisin na yung tatay mong matanda, nakikita mong nahihirapan at umiiyak, tanungin natin ang mga eksperto. Yan. Okay. Una, syempre, yung tungkol sa buhay, Dr. Love. Ayan, brother. Thank you. Maraming salamat, Ate Kuring. Alam mo, ang babae na may asawa, alam ng lahat ito, ha? Bago bumitaw yan sa isang relasyon, marami ng pinagdaan ng hirap yan at pagtitiis bago mag-decide na iwanan ng kanyang asawa. Yan ang katotohanan. Now, Manny, nakikita natin ngayon ang resulta ng ginagawa mo sa klase ng pamumuhay mo. Yung pag-inom mo ng alak, pati yung pamilya mo, yung pinakamalapit mong pamilya, nawawala na rin sa'yo. Sumusuko na. Alam mo bang napakahirap sa puso ng isang ama na makita na lumuluha ang tatay mong 72 years old dahilan lamang dun sa uri ng pamumuhay mo. Ibig sabihin, samang-sama ang loob niya, parang wala siyang nagawang tama sa'yo. Pero ang katotohanan, it was your decision to be like this. May pagkakataon pang baguhin ang lahat, Nani. Ayun, may pag-asa sa pagbabago. Ayun, kay Dr. Love na galing mismo yan, ha? Pwede ba niyang paalisin, Atty. Karen, yung kanyang anak pag hindi na niya talaga matiis? Kaya niyang paalisin yung anak niya doon sa poder niya, di ba? Oo, Ate Kuring, tama ka dyan. Kasi sa batas natin, ang obligasyon ng mga magulang na suportahan ng kanilang mga anak ay hanggang dun lang sa minor de edad. Oh. So, lampas-lampas na talaga yung obligasyon ng iyong ama na suportahan ka. Kaya talagang ngayon, pabigat ka na sa kanila, pwede ka na talagang paalisin. At isa pa, dapat ikaw na ang sumusuporta dun sa mga anak mo. Nung nalaman ko nga may mga anak ka at asawa, naisip ko na meron kang pagkukulang sa batas. Kasi sa family code natin, ang asawa, kailangan sinusuportahan ng kanilang asawa. So, kayong mag-asawa, 50-50. Dapat sinusuportahan niyo yung isa't isa. Pero ang mga anak ninyo, may obligasyon kayong suportahan sila at paaralin sila. Kaya, dapat talaga, hindi kayo puro painom lang ng inom.
At syempre, ate ko rin siguro yung isang tanong din sa akin kanina, hindi ba meron ba pwedeng i-file kay Manny dahil nga umiinom siya lagi or lasinggero daw? Sa batas naman kasi natin, wala tayong pwedeng i-file. Kaya delikado nga, sabi nga na iba, dapat siguro may batas against alcoholism dahil daw nakaka-addict ang alcohol. Pero, ang malungkot dyan, wala talagang pwedeng magpigil sa'yo. Ikaw ang kailangan tumulong sa sarili mo. At marami kasing pwedeng mangyari na gawin mo pag nakainom ka ng alcohol na maaring magdulot sa mga kaso na ifa-file sa'yo. So halimbawa na dito, yung simple na lang, yung pag-inom in public, may mga syudad na may ordinansya na pinagbabawal ang umiinom in public o sa labas. Pangalawa, may mga ordinansya din katulad ng sa Quezon City at San Juan na pagka wala kang suot or kahit nga topless lang, pwede kang arestuhin. Ay! Oo, at may multa yun. May multa, may pagkakakulong. So talagang iwasan mo na yun. Kahit sabihin mo bumibili ka lang na alak, kahit hindi ka palasing at wala kang suot na pang itaas, pwede kang maaresto sa mga ibang syudad na may ganong ordinansya. Kaya mag-ingat ka talaga. At syempre, yung talagang paglalabas at meron kang naaabalang mga kapitbahay, pwede kang ma-file ng civil code na private nuisance or sa criminal code naman, unjust vexation. So talagang iwasan mo na yung pag-iinom. At pagkatapos marinig ang lahat ng pagbabanta ni Atty. Karen, iinom ulit si Manny. Pero totoo lahat ang sinabi ni Atty. Karen. Lahat ng mga kasong yan, Manny, pwedeng isampa sa'yo. Totoo yan, ha? Kaya huwag mong idadaan sa inom, ha? Yung mga payo-payo sa yung yan, katotohanan yan. Ito ngayon ang pinaka-interesante sa akin, Doc Camille. Because it is not always they can do it by themselves. Di ba? Kailangan may tulong galing sa medical. Okay, paano ang rehabilitasyon? Okay, unang-una pag sinabi natin ng isang tao ay nalulong sa alak, hindi lang ito sinasabi nating simpleng addiction. Maaring ito, kaakibat nito, yung tinatawag nating depression. Kasi tatandaan nyo pag umiinom kayo ng alak, hindi siya nakakakalimot ng problema. Lalo siyang nakakapag-depress. Kasi yung epekto ng alcohol, mas matindi ang magiging depression after ng tama ng alak. Kinaumagahan. Yes, kinaumagahan. So, ano mangyayari ngayon dyan, Manny? Kinakailangan tayo ng tinatawag nating psychological intervention. Malaki na ang nagagawa ng pamilya mo dahil sinusuportahan ka. Pero kulang yun. Kailangan talaga determinado ka na gusto mong magbago. Kasi kung hindi ka magbabago, walang mangyayari dito. Aabot tayo na talagang meron kang tinatawag na alcohol intoxication disorder. Pag nagkaroon ng ganoon, maaring hindi lang ito yung sabihin mo magiging tuliro ka or maaring umabot sa punto na kaya nagtatawag na amok, yung hindi ka man gumagawa ng mananakit na ibang tao, pero magwawala ka. Pangalawa, hindi pa pwede rin na sasabihin natin na bigla-bigla yung pagtigil mo ng pag-inom ng alak. Kasi may mga ibang tao, once na tumigil, lalo nagkakasakit. So kaya yung iba, ang ginagawa talaga, halimbawa, nasanay ka na isang bote ng gin buo sa isang araw. Ang pagtigil niyan, kumisan every hour, isang kutsara lang, or tapos hanggang sa umabot na isang kutsara na lang ng gin sa isang araw, tapos hanggang sa tumigil ka. Pero may setbacks yun, Ate Kuring, dahil kasi kumisan, 2 to 3 months after, magugulat ka na may cravings uli. Kaya dun malaking factor ang support system ng pamilya niya na para sasabihin, ayan kailangan magtrabaho ka para makalimutan mo na yung pag-inom ng alak. Ganun ang dapat. Ano kaya ang magiging desisyon ni Manny at ng kanyang pamilya matapos marinig ang lahat ng ating mga harapang tagapayo? Ayan, magbabalik ang Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. So ngayon, bago natin malaman kung ano ang mga panghuling saloobin at mga balak o plano ng magkapamilyang ito, alamin muna natin ano bang opinion ng mga sausawero at sausawera. Sinong representative din yung magsasalita? Dito, Ayan. dito sa puti, si Bel.
Para sa akin po, okay lang naman pong uminom paminsan-minsan. Pero dapat po meron pong limitasyon at saka yung hindi naka-apekto sa pamilya. Kasi bandang huli, pamilya pa rin po ang tutulong sa atin. Tama. Ano? O bakit ka naiiyak? Siguro, meron din bang lasenggo sa pamilya mo? Parang ikaw yun, nagbago lang, no? Hindi, sa puti nga eh. Ayaw nga nila na uminom. Oh. Yung tatay, naawa ka sa tatay niyan. Alala mo tatay mo? Opo. Oo, ayan. Yun na nga si tatay nakakaawa pag naiiyak. Okay, kayo naman? Ay, Ate Coring, syempre may naman. May masasabi pa ba kayo? Meron Lilipat talaga. pa kayo lahat dito? Ay, naku, ito na nga, lalapitan ko. Ano ang masasabi mo? Ay, hindi pala, sorry. Sorry pa. Eto, si ate. Ano pangalan mo, ate? Mary Jean. Mary Jean. Ayan, anong masasabi mo naman dito kila kuya? Kasi ako relate ako dito sa kay kuya. Dahil yung asawa ko, katulad niya rin, isang lasinggero. Sinabi ko lang sa asawa ko, pag hindi siya magbabago, ako ang magbabago. Ay, kaya sana, magbabago na rin kayo kasi nakaka-stress talaga yung asawa. Kahit hindi kami umiinom. Ayun. So, naranasan niya na may lasinggerong asawa. So, at least, ganun. Tama yan, ate. Kaya magbago ka, uminom ka ngayon, ha? Sinasabi niya, parang maglalasenga na rin siya. Hindi. Tinakot niya lang siguro, Ate Coring. Oo. Tinakot niya na maglalasenga siya. Kasi, syempre, pag naglasenga siya, wala nang inumin yung asawa niya. Di ba? Yun. Ang pangalan pa lang nakakalasing na, Mary Jean. Mary Jean. Yun ang pangalan. Ayun, okay. Tama. Okay. Dako ha, kayo talaga, puro kayo kalokohan. Pero ito ay tunay na problema. So, pagkatapos marinig ang lahat, Michael at saka tatay, handa naman kayo na patawarin at bigyan ng panahon itong si Manny. Kasi hindi magiging madali ito, ha? Yung unti-unti at magkaroon ng talaga rehabilitasyon, sa barangay meron yan. Pag lumapit kayo sa barangay, meron silang mga ganyang clinics. Kahit sa rehabilitasyon, kahit pa droga yan. Alam ko yan, sa 4Ps program ng gobyerno. Kayo ba'y sang-ayon sa ganon? Oo, basta kagagaroon na magbago lang siya. Manny, willing ka ba, sang-ayon ka ba na humingi ng tulong para sa rehabilitasyon mo? Para mawala na yung alkohol sa sistema mo? Sige po, kung ikakaayos ng buhay ko para mawala yung pag-iinom ko, papayag po ako. Ito naman ang sa akin, hindi ba? Kasi marami nang sinabi yung lahat itong magkabilang panig, yung mga eksperto. Ako naman po hindi eksperto, nagmimiron lang. Hindi na iligal ang pag-inom. Ngunit, madalas naririnig natin na lahat ng kalabisan ay masama. Lahat. Pagkain, kung lechon man yan, sobra-sobrang pag-ibig, masama din yun. Totoo yan, nanay, natatawa ka. Yes, ikaw, isa ka pang sobra sobrang shopping, sobrang pagmamartir, ayan, sobra sa lahat, yan lahat ay masama, lalo naman sa alkohol. So, malaking hakbang na una, aminin na may problema. Yan. Okay? At aminin ang kasalanan. Malaking hakbang yan. Malaking bagay ang nangyari ngayong araw na ito dito. Kasi dyan na magsisimula, kasunod na dyan, ang kapatawaran, kung tunay ang pagnanais ng pagbabago, at ang kasunod na niyan, sana permanenteng pagbabago. Palakpakan tayo para kay Manny. Ayan. Para naman medyo lumakas ang loob niya, na tuluyan ng magbago. Ayan. Tay, halika na, akayin kita. Akayin natin si tatay. Halika na, dito tayo sa gitna. Patawarin na natin yung pasaway na anak. Ayan. Tatay. Ayan na. Wag nang magagalit, ha? Dahil siya ay willing naman na magbago. Okay? Palakpakan natin ang pamilya na naglakas loob na maglabas ng kanilang kwentong buhay dito sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod, si Ate Coring, kasama pa rin ang lupo ng ating mga harapang tagapayo, si Donita at si Stanley, nagsasabing lahat pwedeng pag-usapan, basta't may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face!
sakit ng kinakasama ang sumasalubong daw sa kanya sa tuwing kulang ang perang inientrega. Pag-uwi ko, kung kaunti lang ang makikinita ko, nagagalit siya. Anong problema mo? Naiinis ako lalo na pag minsan nakahiga kami, tinatadyakan ko siya. Domestic violence, hindi kailangan mag-asawa. Pwedeng live-in relationship. Face to face!